Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa turista na nagpunta sa Nepal upang isaboy ang abo ng namayapang kapatid sa Everest bilang huling habilin, ngunit sa kanyang paglalakbay hindi niya maiwasang tumulong sa nangangailangan na nagdala sa kanya sa muntikan ng kapahamakan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2005 na pinamagatang Ice Road, Vengeance. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa simula ng istorya, si Mike McCann ay mahilig umakyat sa mga bundok na lubhang napakadelikado. Muntika na itong maaksidente, buti na lang nakaligtas siya at tinanggal ang safety rope upang ituloy ang pag-akyat sa napakadelikadong bangin na sa huli matagumpay nitong nagawa. Ngunit si Mike ay nakakaranas ng depresyon mula nang mamatay ang kapatid na matalik niyang kaibigan. Pag-uwi sa bagong nililipatang bahay, may nakita siyang isang kahon na naglalaman ng mga litrato ng kapatid. Nakita niya rin roon ang iniwang sulat para sa kanya na huling habilin nito kung sakaling mamatay, na gusto niyang ipakremate ang katawan at ang abo isaboy sa Mount Everest dahil pangarap nitong maakyat ang pinakamataas na bundok sa mundo. Dahil sa kahilingan ng kapatid, agarang nag-book si Mike ng flight patungong Nepal kung nasaan ang Mount Everest. Samantala, isang pampasaherong bus ang kasalukuyang binabagtas ang isa sa napakadelikadong daan sa Kathmandu sa Nepal. Ang nayon na nagngangalang Kodari sa ibaba ng bundok, may isang kumpanya ang may balak magtayo ng napakalaking dam para sa hydroelectricity na pinapatakbo ng Nepalese mafia na si Rodriyash. Pero marami ang tutol sa proyekto, lalo na ang mga naninirahan sa lugar. Ayaw nilang ipagbili ang kanilang mga lupain, lalo na ang pamilyang Rai na naunang gumawa ng daan sa nayon dahil mawawala ang kanilang ilog na nagpapatubig sa kanilang mga pananim. Ang bus na binabaybay ang gilid ng bangin may nakasalubong na nakaparadang truck. Pinuntahan ito ng driver kaya umatras ang sasakyan, ngunit nang itutuloy na ang biyahe bigla silang binunggo ng truck. Walang matatakasan ang mga pasahero dahil nasa gilid sila ng bangin. Patuloy na itinutulak ng truck ang bus hanggang sa hindi na kayanin ng makina. Doon na ito nahulog sa bangin na pumatay sa lahat ng sakay at agad nag-report sa pulisya ang salarin. Nang mabalitaan sa nayon ang aksidente, nakasakay pala sa bus ang ama ni Rai na hinihinala nilang sinadya ang aksidente at siguradong sila na ang isusunod, pero hindi ito nagpapatinag. Kalaunan, nakarating na si Mike sa airport para sa kanyang flight, ngunit ipinagbabawal na may laman ng urn sa biyahe. Inilipat niya na lang ito sa isang plastic container upang matuloy lang ang kanyang flight. Nang makasakay na ng eroplano, naalala niya ang huling araw na nakasama ang kapatid nung ihatid niya sa airport na madidestino ito sa Iraq bilang military mechanic. Nangako ang kapatid sa kanya na pagbalik nito aakyatin nila ang Mount Everest ng magkasama. May iniwan din itong sulat na maaari niya lang buksan pag nawala sa mundo. Pagdating sa Nepal, partikular sa Kathmandu, dumating din ang mag-ama na si Professor Myers kasama ang anak nito na si Star. Nakasabay nila si Mike na hinahanap ang direksyon ng kanyang pupuntahan at pinili nitong maglakad lang. Kinabukasan ng handa na siya sa pag-akyat sa Mount Everest, nakilala niya sa ibaba ng hotel ang dinook niyang tour guide na si Donnie Yang Chen na inakala nitong lalaki. Habang nasa biyahe ang dalawa, nangangamba si Mike kung kakayanin niya pa bang maakyat ang Mount Everest. Binigyan siya ng pag-asa ni Donnie na ito ang magdadala ng kanyang oxygen. Nang may nadaanan silang militar, naalala ni Mike ang panahon ng magkaroon ng matinding bakbakan sa lugar kung nasaan nakadestino ang kapatid sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakarating na din sila sa destinasyon kung saan may nag-aantay sa kanilang bus na magbabiyahe sa Mount Everest Base Camp. Doon din pala ang tungo ng mag-ama na makakasama nila sa biyahe. Ngunit si Star may nahulog na bag pero tila wala itong nakikita. Pinagsabihan siya ni Donnie sa ginawa, subalit wala talagang pakialam ang dalaga kaya ang ama na nito ang pumulot ng bag at humingi ng tawad para sa anak. Maya-maya pa nagsimula na silang magbiyahe. Ang kanilang driver na si Spike ay isang banyaga na matagal nang naninirahan sa Nepal. Lumapit si Mike sa driver dahil namangha siya nang malaman na mayroon pang kagaya na uri ng makina na hanggang ngayon tumatakbo dahil si Mike ay isang mekaniko. Sa isang bayan, tinawagan si VJ ng ama upang sumunod sa kanilang cabin dahil doon muna sila pansamantala. Binilin sa kanyang mag-text lang at gamitin ang kanilang code, ngunit may nakasubaybay pala sa binata na tauhang pinadala ng mafia. Sumakay si VJ sa bus kung nasaan si Spike, nag-stop over habang sinundan ito ng dalawa.
pag-alis ng bus doon na isinagawa ng masasamang loob ang balak na pagdukot sa binata na ikinagulat ng lahat, kinuha din ng mga ito ang kanilang mga telepono upang hindi makahingi ng tulong at itinapon sa labas. Binago din ng kidnappers ang direksyon ng biyahe, gusto mang tumanggi ni Spike dahil mahirap ang daan roon ngunit tinutukan ito ng baril kaya napilitan na siyang kumaliwa sa hindi madalas dinadaanang kalsada. Nalaman naman ni Mike kay Donnie na ang kidnappers sa Nepal hindi nag-iiwan ng mga saksi, pareho silang dating nagserbisyo noon sa militar kaya nagplano si Mike na lumaban sa mga ito. Napahinto ang bus nang may tumawid sa kalsada, doon na nakakuha si Donnie ng magagamit at ito ang inilagay ni Mike upang magpasimula ng pagkasira sa gulong. Nang lapitan sila dahil sa umuusok, doon na nakahanap ng pagkakataon ang dalawa na harapin ang mga kidnappers, habang patuloy pa rin na tumatakbo ang bus na nagpagewang-gewang sa kalsada. Matapos may hulog ni Mike ang isang kidnapper tinulungan niya din si Donnie, ngunit talagang nahirapan ang dalawa sa tindi nito. Tumulong na si Star na maiabot sa kanila ang nahulog na baril at doon na napatulog ang kidnapper subalit nawalan ng kontrol si Spike sa bus. Sumampa ito sa gilid ng bangin at kaunti na lang maaari silang mahulog, agarang lumabas ang lahat habang nagpaiwan si Mike para hanapin ang urn. Nakita niya ito sa dulo ng bus ngunit kaunting galaw lang maaari siyang mahulog, ito ang dahilan kaya nagpunta si Mike sa Everest kaya sa pilitan niyang kinuha ang abo na kalaunan na gawa niya. Tamang-tama namang may dumating na pulisya sa lugar, tinulungan sila na madakip ang mga kidnappers at makuha ang bus. Matapos nito nagpahinga na muna ang lahat sa nayon, ngunit malaki ang natamong sira ng bus buti na lang bihasa si Mike sa pagmimekaniko kaya nag-alok ito ng tulong. Ang professor naman kinausap ang pulisya ngunit hindi ito marunong sa salitang Ingles pero dumating si Donnie, gusto lang malaman ni Myers ang kalagayan ng binatang tinangkang dukutin. Sumagot ang pulis na gising na ito pero ang ikinagulat ng professor nang malaman ang pangalan ng binata, na ang ibig sabihin naroon sila sa nayon ng Kodari. Paglapit ng anak nagtataka ito nang walang makitang ibang tao sa nayon. Alam pala ng ama ang gulo na nangyayari sa lugar kaya iniwan niya doon ang anak dahil mayroon siyang kailangang gawin. Inihayag naman ni Star ang paghanga nito sa pagpigil nila Donnie sa kidnappers at humiling na kung pwede siyang turuang lumaban. Maya-maya pa may dumating na sasakyan sakay si Rodriguez, dumating din ang sundo ng mga stranded na pasahero dahil sa aksidente. Humingi ng paumanhin ng kapitan ng pulisya sa pagkakadelay ng biyahe ngunit nang alamin ng professor ang kalagayan ng binata tila mayroon itong itinatago. Hawak na pala ito ngayon ng mafia boss na inaalam ang kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi pa din mapalagay ang professor kaya lumapit na ito kay Mike dahil may hinala siyang mayroong nangyayaring hindi maganda. Ang professor ay nirerepresenta ang mga grupo ng Human Rights Watchdog, alam niya ang buong kwento sa nangyari sa nayon at ang nais niya lang masigurong ligtas ang kalagayan ng anak ng namumuno sa nayon, dahil hinala nitong kasabwat ng kidnappers ang pulisya. Matapos marinig ni Mike ang lahat pinili na niyang magpaiwan upang tulungan ang professor, pinigilan sila ni Donnie na masangkot dahil sa masyadong delikado ang taong makakabangga pero ayaw nitong magpaawat. Sinamahan na nila ang professor habang iniwan si Star kay Spike sa bus, balak lang nilang kausapin ang pulisya sa totoong kalagayan ng binata ngunit may narinig silang sigaw sa loob kaya agarang tumugon si Mike. Pagpasok sa loob nakita nila si VJ na tino-torture ng kapitan ng pulisya na pilit inaalam ang kinaroroonan ng ama. Hindi na nagdalawang isip ang mga ito na iligtas ang binata sa kurap na pulis, subalit dumating si Rodriguez, at inaalam ang kanilang pagkakakilanlan bago ang lahat. Pumasok ang professor na nagpakilalang kasapi ng human rights at pinaalam na tumawag na siya ng otoridad, pero hindi naniniwala ang mafia boss at pinatay nito ang professor. Doon na napalaban sila Mike sa grupo, pinauna na niyang pinalabas si Donnie kasama si VJ upang pigilan sila ngunit napakarami ng kalaban, napilitan na itong umatras habang hinahanap ni Star ang ama, pinaalam na ni Donnie sa dalaga na patay na ang ama nito. Habang patakas na sila hinarang ng grupo ang sasakyan dahilan ng tinamaan si Spike, si Mike ang pumalit sa pagmamaneho at naghanap ng daan na malalabasan sa lugar, pero patuloy silang hinahabol buti na lang nakagawa ito ng paraan nang hindi sila makasunod. Nang tuluyan na silang nakalayo may tama din pala si Mike pero hindi ito nagsasalita, habang malubha din ang kalagayan ni Spike sa tama nito. Sa nayon, nakalusot na ang grupo matapos matanggal ang mga harang sa daanan. Nagpaiwan naman sa tabi ng daan si Spike dahil ayaw nitong mamatay sa sariling bus at subukang pigilan ang kalaban.
Wala na silang nagawa kundi umalis dahil ito ang kagustuhan ni Spike. Pumunta sila sa lugar na pinagtatagwan ng ama ni VJ na napakatarik ng daan. Sa tulong ng makina na ginagamit ng mga Chinese sa paggawa ng kalsada, ito ang ginamit nila upang makababa sa napakalalim na bangin ng dahan-dahan, subalit biglang nagkaproblema ang makina sa kalagitnaan. Kung hindi sila makaalis maaari nilang ikakapahamak, pinili na ni Mike na subukan kaya pinatanggal niya kay Donnie ang kable at agaran silang dumiretso pababa ng napakabilis, nagawang maiwasan ni Mike ang mahulog sa bangin ngunit bumaliktad ang bus. Dahil dito nagkaroon ng malaking sira sa bus kaya wala na silang pag-asang makaalis. Nang makita ang mga sasakyan sa ibaba naisip ni Mike na ayusin ito sa abot ng kanyang makakaya gamit ang mga kagamitan sa sasakyan. Dumating na din ang grupo ng mafia na agad sinubukang pigilan ni Spike, ngunit naubusan na siya ng bala. Pagbaba ng mga ito doon na siya tinuluyan ng kapitan ng pulisya. Sa mga oras na yun, bumaba sila Mike sa bangin upang manguha ng magagamit na pamalit sa nasira. Dumating na din ang grupo sa itaas ng bundok na naabutan ang sirang makina na may 2 oras pa bago magagamit. Di nagtagal, matagumpay na naayos nila Mike ang bus sa pagtutulungan ng lahat ngunit nakakaramdam na ito ng panghihina. Kinuntak naman si VJ ng ama subalit hawak ni Rodriguez ang telepono nito. Dahil dito ginamit ng mafia ang pagkakataon upang malaman ang kanyang lokasyon sa pagpapanggap na anak ang kausap, nang malaman agaran itong nagpadala ng tao upang tapusin ang matanda. Sa ngayon nagpatuloy na ulit sila Mike sa biyahe, narating na rin ng ipinadalang tao ni Rodra ang lokasyon pero isa lang pala itong patibong. Dumating na din sila na naabutan ang bahay na nasusunog, malayo pa pala doon ang cabin nila VJ. Dumating din ang kanyang ama na masayang-masaya na nakita ang anak subalit bigla na lang nawala ng malay si Mike. Habang paunti-unti nang nakasunod ang mga kalaban, nagtungo na sila sa cabin upang madala si Mike na napag-alamang mayroong taman ng bala. Kinailangan agad itong matanggal kaya naghanap si Donnie ng magagamit. Nakarating na rin ang grupo ni Rodra sa alam nitong lokasyon na inabutan na napatay ang ipinadalang tao, nang malaman na hindi talaga ito ang lugar pinasuyod niya sa mga tauhan ng buong kabundukan. Sa cabin, matagumpay na natanggal ni Donnie ang bala sa katawan ni Mike at gumawa ng lunas. Pinakuha niya muna si Star ng tubig na magagamit sa lawa ngunit may narinig silang motor na paparating. Naalarma ang lahat kaya mabilis na nagtago ang mga ito, ngunit nang pabalik na si Star nakita pala siya ng kalaban. Mabuti na lang dumating si Donnie at nailigtas ang dalaga sa muntikan ng kapahamakan, agara namang kinuha ng mag-ama ang armas upang may magamit. Dahil sa nangyari, magdamag na tinuruan ni Donnie si Star sa pakikipaglaban ang kailangan niya lang makinig ng mabuti. Kinabukasan ng magising si Mike, nagalit si Donnie sa kanya dahil sa hindi pagsasabi. Umalis na din sila agad upang puntahan ang tawiran patungo sa border ng China kung saan sila ligtas. Upang makatawid isasakay ang bus sa crane patungo sa kabila ngunit alam na ngayon ni Rodriguez kung saan sila makikita, maya-maya pa habang sinusubukan na nilang tumawid parating na ang mga ito. Nagpaiwan na ang ama ni VJ upang pigilan ang mga ito na makalapit, sinubukan din silang pigilan ni Donnie pero tinamaan siya maging ang matanda. Pagdating ng grupo, pinigilan silang makatawid sa kabila. Doon naman tinuluyan ni Rodriguez ang hadlang sa mga plano niyang pagtatayo ng dam na nasaksihan mismo ng lahat. Upang siguraduhing matupad ang layunin ipinapatay niya sa mga tauhan ang lahat, nagawang makaganti ni Mike matapos maipit sa likuran kaya nagkalasan ang mga ito. Pero naubusan na siya ng bala, tumawid na ito sa kabila upang makuha ulit ang control sa crane na nagawa nito matapos mapatulog ang kalaban. Pagbalik niya sa sasakyan muntik na itong mahulog, buti na lang tinulungan siya ni VJ, at nagpasabog din si Donnie kaya tuluyan na silang nakatakas. Subalit nakasunod din ang grupo sa pagtawid at hinabol sila ng kapitan ng pulisya. Kinailangan lang nilang marating ang border ng China sa pagtawid sa tunnel kaya nagtulungan ulit silang pigilan ang tauhan ni Rodriguez. Nang targetan ang bus ng RPG, nagawa itong maiwasan ni Mike ngunit tinamaan ang ibabaw ng lagusan. Bago pa gumuho sinagad na ni Mike ang takbo ng sasakyan hanggang sa makapasok. Pero nauna sa kanila ang nakamotorsiklo na kalaban habang dumaan sa itaas ng burol ang kapitan upang makahabol, balak palang pasasabugan ng nakamotor ang tunnel, buti na lang bago pa sumabog na gawang makalabas nila Mike. Subalit nawala ng malay si Donnie sa malakas na impact, nakasunod na naman ang pulis sa kanila, wala na silang magagawa kundi lumaban sa kabila ng wala silang alam doon.
Dahil dito nagawang maakyat ang kanilang bus, walang kalaban-laban ang dalawa kaya ibinigay na ni Mike kay VJ ang pagmamaneho upang harapin ito. Tumulong na din si Donnie ng magising pero talagang napakalakas ng tauhan ni Rodriguez. Nagawa pang makasampa ng kapitan sa bus dahilan ng pinagtulungan na sila. Tumulong naman si Star kay Donnie at nang sila ang nagkaharap nagawa niya ang itinuro nito sa kanya. Doon na ito naihulog ni Donnie sa bus habang nakuha ni Mike ang urn na tumulong sa kanyang maihulog ang pulis at dumiretso ang dalawa sa bangin. Ligtas na sila sa wakas pero hindi pa dito natatapos hanggat hindi mawala ang punot dulo ng lahat. Si Mike ulit ang nagmaneho upang balikan si Rodriguez. Nakasalubong ng mafia boss ang bus habang binabaybay ang gilid ng bangin, binunggo ni Mike ang sasakyan niya hanggang sa tuluyan itong mahulog na ikinamatay nito. Matapos mawala ni Rodrigo bumalik na ang kapayapaan sa nayon, at magtatayo na lang ng mas maliit na dam upang sapat lang na may ilawan ang buong kanayunan na ipinagpapasalamat ng lahat sa mga tumulong sa kanila. Nagpaalam na si Star para umuwi habang itinuloy na ni Mike ang pag-akyat sa Mount Everest sa tulong ni Donnie. Pero sa paanan lang dahil ayon lang ang kaya niyang akyatin, doon na sinaboy ni Mike ang abo ng kapatid sa pangarap nitong marating na bundok. Matapos nito, inihatid na si Mike ng kanyang tour guide na si Donnie sa paliparan na hindi alam ang sasabihin sa isa't isa. Matapos magpaalamanan pumasok na ito sa loob, pero bigla niyang naalala ang panahon na kasama ang kapatid sa pag-aakyat ng bundok. Napagtanto ni Mike sa sarili kung ano talaga ang gusto niya kaya hindi na ito umuwi upang makasama si Donnie na parehong gusto nila ang isa't isa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!